Naging emosyonal si Tatay Monching nung naitanong sa kanya ang tanong na ito. Kayong napapadalas yung hindi mo naibibigay yung may time, di ba, hindi kayo kumakain? Meron po. Dumarating ba yung yung parang napanghihinaan ka ng loob? Dumarating po talaga yun. Paano mo napaglalabanan yung ganun? Sinasabi ko na lang po doon sa misis ko, tapos naiyak po ako sa kanya habang ako nagkukwit talaga. Hanapan po ng buhay. Kasi pag ano po minsan, na... Bakit? Sorry kuya, sorry. Sorry po. Ito kayo naiyak. Ano pa naalala nyo? Naalala ko po yung mga anak ko pag nahayi. Ganun pag kakataon po na wala akong magawa. Pag hihingi sila, wala kang maibigay. Wala siyang magawa kundi tiising makita ang mga anak na walang makain lalo na sa panahong walang trabaho. Naging tradisyon na daw kasi nilang pumasok sa pag-aasawa kahit bata pa, kaya ganito ang nangyayari. Ngunit ito bang nakagisnan na tradisyon na ito ay makakabuti para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon? O ito ang dahilan para magpaulit-ulit lang ang ganitong uri ng pamumuhay? Naway mamulat ang mga susunod na henerasyon sa tulong ng mga magulang na mangarap at magsikap nang sa ganoon ay maiahon nila ang kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Ating panoorin ang kwento ng buhay. Siyempre kahit pa paano maayos tong Okay, sige kuya. Tanggapin mo muna to. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alam nyo lang gaano ko kayo kamahal. Maraming salamat po sa tulong niyo sa amin din. At haba po naubuhay siguro kami din lang po kayo. Payakin mo pa ako kuya. Dapat tumaos. Pati si ate. Anong pakiramdam? Magkakaroon na ako kayong CR. Ay maganda po at nakakatuwa pong at meron na po kaming CR kasi kung minsan po sa gabi nakakaramdam ng paglabas ng bahay, tatakbo pa po doon sa baba na yun, ay mapakahirap po lalo na po pag umuulan. Ay pag uwi po sa bahay, basang-basa na. Tama po kayo. Kung minsan na nakadudulas ka na diyan sa So ngayon, di na mahirapan kayo. Opo. Especially itong mga bata. Okay. Kuya, bigay mo kay Papa yan. Delikado yan. Baka masugatan ka. Ikaw talaga. So nakakatuwa si Kuya Monching Katekram. Naririnig pa lang pala tayong gagawa ng CR doon sa baba. Gusto ko palang tumulong na doon. So naisipan ko nga na ilagay dito yung isa para hindi na masyadong malayo-layo yung sa kanila. Pagbababaho sila. Tignan nyo naman Katekram. Ang bilis nyo kumilos. Kamay pa lang yung gamit niya yan. Wala akong gamit niyan. Maghahanap pa po tayo ng panghukay. Wala tayong panghukay. Hindi o ganito. Kasi wala ho tayong gamit. Dito muna. Kausapin ko muna kayo sandali. Pagkatapos doon, dyan ho natin dalhin yung gamit. Magamit nyo. Kamustahin ko lang ho kayo sa bahay. Kuya August. Anong may tutulong ko sa bahay mo, Kuya Monching? Kung ano po yung naitutulong niyo sa akin, yun po laking papasalamat ko po. Kuya Monching, dito nga po Kuya Monching. Kayo po gumawa nito? Opo, hinakot pa po namin niya doon sa baba. Ito, buho po to. Opo. Ngayon hinati po nila. Tasan ang tawag po doon, yung pinagtakip. Pinagtaklob po. Pinagtaklob. Ayun, Katekram mo. I-close up mo, Kuya August. Ang galing no? Ba't naisip nila yan? Kasi po yan po yung paggagawa po dyan, minana pa po namin sa aming mga ninuno po. Yung unang mga matatanda po namin. Sila po ang naka-invento nung gumawa ng ganyan. Isipin mo yung ulan, hindi talaga papasok Kasi hindi siya, gaganon mo siya dito, hindi naaabot to sa... O natulo pa rin po siya? Pero pag malakas na malakas po yung ulan, umaangga rin po pag patakbo niya ng malalakas,
sumisiwang po rin dito sa ano na ito pag, pag Ang kagandahan dito, ang gusto ko dito, soundproof. Pagka umuulan, wala akong masyadong tunog. Ito yung kagandahan sa ganito, Kategram. Ngayon, kaya po sila may ganito para mas magiging matibay po yung kanilang tatagal po siya. Pagka po may ganito. Yung hindi po siya laging nababasa. Ito po, saan nyo ito nabili? Ito mas matibay ito eh. Yan po ay nung kami nagtataga po ang trabaho po namin dati, ito yung pagkukuha ng bungkawi. Yung naging amo po namin sa bungkawi, binigyan niya kami ng mga ganito. Kaso hindi po gulpak na babayaran. Pahulog-hulog lang po. Hanggang dito lang po pala siya. Magkano hutong ganito? Ito po ay bali 5 hulog po ang ginawa niya sa amin dito. 4x5 siguro to, kuya. 4x5 to, no, Kuya August? 2 to. 4x5. Mas mahaba ng konti. 4 na hulugo pala to. Bali 5. 5. Kasi hindi naman po kayang bigla. Malaki po yung binigay niya presyo. Hindi naman po nang matawaran. Sabi naman po huhulog-hulugan po namin kasi wala po kaming bahay lumatira nung nakaraan niya po. Puro luna lang din po ang bahay ko dito maliit. Ay sabi ko doon sa pangalan namin, tulungan mo akong maghakot ng pangbabahay natin at talagang yung aming maunang luna, butas ito na lang ang natira. Nagpatulong po ako doon sa anak kong maghakot nitong mga ano. Tinetesting kung daganan ho yung pundasyon ka, Teka. Matibay naman. Hindi naman gumagalaw. Yung iba kasi pag sumandal akong ganito, umaano siya eh. Ano pong may tutulong ko nga sa inyo, Kuya Monching? Bahala po kayo kung ano po ang... Okay lang ho ba yun munang CR doon? Sige po. Kasi ano po eh, naubos na ho sa iba eh. Wala naman po problema. Hindi naman ho kayo nagagalit, nagsiselos. Hindi nga po, yun nga lang po CR, malaking tulong na nga po sa amin. Pero ang kinakalungkot talaga ng puso ko, yung sinabi po nyo kanina na parang tradisyon na yung mag-asawa ng bata. Ina po ang nakasanayan dito kasi sa amin kasing mga tribo, kasi kahit bata pa yun na nga mag-asawa na po talaga ang nakaano ka. Kung pwede sana baguhin natin yung tradisyon na yun. Kasi para mabawasan yung biktima ng mga magulang na parang walang plano sa mga anak, ilalabas lang tapos ulit-ulit yung buhay. Kailan matatapos? Ibig ko sabihin, hanggang kailan yung ganong tradisyon ang nagiging kawawa? Kumari ikaw, yung tradisyon na yun dumaan sa'yo. Anong sa tingin mo, okay ba yun? Hindi nga po, nagsisisi nga po ako kasi yun. Imbis na bago ako mag-asawa may ibigay mo lang ako sa pamilya ko maayos na buhay. Tumpak! Wala naman po akong na magawa at talagang huli na po kahit ako magsisi. Ikaw, gaya ikaw, pilitin mo sa mga anak mo, Kuya Monching, na yung tradisyon niya na yun, baliin mo na sa'yo. Kung gusto mong panigurado namang may maganda kang pangarap sa mga anak mo. Pero hindi po nawawala sa isang magulang yung... Minsan kasi pagka nandun na yung, ay, ganito lang yung buhay namin. Okay na, sige, magkasawa na kayo. Tumulungan nyo na lang kami. Kasi, gusto ko lang i-share to, Kuya Monching. Nakilala ko yung bata na yun, ang pangalan niya Celine. Ang sabi niya sa akin, Tatay Ram, pagka nakatapos ako, mababawasan ko yung hirap ng mga magulang ko. Totoo nga po. Kasi nalaman ko yung mga magulang nila, yung nanay at tatay ni Celine, yung nakilala po namin, talagang tinutulak yung anak para makatapos. Tsaka na po. Pasensya na po sa sermon ko, pero ayaw ko yung magawa lang to tapos wala na, thank you, bye-bye. Pero gusto kong i-ano sa inyo na kawawa yung mga bata. Pagka hindi ko tayo nangarap dyan, ganito yung tradisyon namin, mali po yun. May malaki po tayong pananagutan sa mga anak natin, yung mga ginagawa natin. Blessing yun eh.
blessing ng ating Diyos, napakagandang blessing. Pero dapat, meron tayong pangarap din sa kanila na maganda. Kaya nga po eh. Sorry po sa sermon, pero... Ayos lang naman po yun para mamulat po kami sa talagang mapaayos na buhay para mayroong kantuan yung mga anak namin para namawak yung aming kaalaman na ganun pala. Tulad ko, matanda na ako bago ako po nagsisi. Eh wala na po akong magawa. Meron pa. Meron pa po para sa Madami mga pang anak ko. magagawa. Sa sarili ko po, wala na po ako sa mga anak ko na lang po Tama. ipupukas. Thank you, Kuya. Sana yung naintindihan nun natin yan, wag po siyang mawala dito, para sa kanila. Sayang po kasi. Ito nga po pila-enroll nga po namin yan nung nakaraan ay hindi pa raw po pasok sa ano. Kasi sabi ko kahit misa pumapasok, salin po siya ay pag tinukso ng mga kasama dyan sa loob na salin kit-kit daw po siya, umuwi. Saling kit-kit. Mm. Gusto ko malaman, Kuya Monching, kayo bang mga dumagat? Pagka yung napapadalas yung hindi mo na ibibigay yung, kumari, napapadalas, may time di ba hindi kayo kumakain? Meron po. Dumarating ba yung yung parang napangihinahan ka ng loob? Dumarating po talaga yun. Paano mo napaglalabanan yung ganun? Sinasabi ko na lang po doon sa misis ko tapos naiyak po ako sa kanya habang ako nagkukwento talaga. Hanapan po ng buhay. Naiyak po kayo. Mababa po yung loob niya, no? Kasi pag ano po minsan, na Bakit? Sorry, Kuya. Sorry. Sorry po. Ba't kayo naiyak? Ano pa naalala niyo? naalala ko po yung mga anak ko pag nahayi. Ganun pag kakataon po na wala akong magawa. Pag hihingi sila, wala kang maibigay. Doon po ako lalong nahaan sa sarili ko. Ganyan talaga kasakit. Masakit talaga. Pero hanggang kailan natin puputulin yung tradisyon, yung ganon, yung ganito. Pagka talagang sinunod natin yung tradisyon, hindi mapuputol po yan, hindi mababawasan yung kahirapan natin. Pasensya na sa sermon, Kuya Monching, pero siguro kailangan ko sabihin Wala naman po problema. Maganda nga po yun para na lumaan yung aming kaisipan na magulat po namin sa mga anak namin. Gaya nun, yung isang anak po nyo, panganay, hanggang sa umulit lang ang buhay. Kasi tradition, sabi nyo, tas susunod. Pagka ngayon, Kuya Monching, ito lang sabihin ko pag hindi nyo binago yung pananaw nyo, yung prinsipyo nyo na yan, na okay lang yung mga bata, mga anak nyo, hindi sila mag-aaral. Hanggang dyan lang. Uulit lang. Isa rin to sa mga bahay na malinis, Kategram. Malinis din yung kanilang banggera. Tayo pwedeng makakuha po ng isang sili. Pwede po. Anong sili po to? Siling demonyo po. Ano po? Siling demonyo. Kumakain ho kayong siling demonyo? Kaya po mahilig sa siling. Pag malamig po kasi, pag wala kaming ulam, pisaan lang nyo sa asin, ayos na po yung ulam, init ko sa katawan. Anong lasa po ng siling demonyo? Manghang po, pag hindi po yung kaya, sakit sa bibig. Iba po ang nasa niya sa mga siling na bibili na. Tinalo pa ho yung labuyo. Wala po yung labuyo dyan. Nanonood po ang anghang niya sa buong katawan. Buong katawan. Para iba talaga yung anghang niya, hindi po yung mainit, mahapdi lang, parang sasabog ng mukha. Sakit po. Pampagana lang daw po yung sa amin po kasing mga dumagat, yung sili. Pampagana ng kain. Okay. Thank you, Kuya Junior. Pag hiyang kasi ganyan po. Pero pag hindi ka naman hiyang, ay masasaktan po yung bunganga nyo pag hindi kayo sanay. Pag hindi ka sanay, talagang po siya? Maano po siya sa labi, mainit na. Sige, may challenge tayo mamaya, Kategram. Napansin ko, isa din to sa mga malinis. Pero ito lang,
Tapos ito, tignan nyo. Mapansin nyo katekra mo. Ano po laman ito? Wala po yung laman. Oh, pero malinis eh, no? Ano, yung asawa niyo malinis sa bahay? Opo. Kuya Monching, no? Ba't malinis po kayo sa bahay, Nay? Ate? Lapit po kayo, upo tayo. Sana po kasi ako ng ganyan mula pagkabata. Ganyan po ang ano ko po sa bahay na. Pag yung inuling na po yung mga kaudiro namin para pong matabang na yung sinaing. Kaya sanay po ako ng ganyan. Kaya nagluto po kami, nakadalawang luto na linis ko na po yung mga kaudiro na. Sa tingin niyo po, swerte kayo sa asawa niyo, ate? Ate na lang kasi mas bata ho sila sa akin eh. Bakit nasabi niyo swerte ho kayo sa asawa niyo? Siguro po sa tagal na namin pagsasama. Kaya kung sasabing swerte na ako sa kanya. Ano yung napag-uusapan niyo? Ano yung mga plano niyo sa mga anak niyo? Dito naman po sa aming mga anak, kagaya po ng aming panganay. Sabi ko po sa kanya kahit dito mag-aral. Ang sabi po niya sa akin, pag-aaralin mo ako kasi nung lang kaita ni tatay. Ay kulang po sa araw-araw nating pagkain. Yeah. Kung papayroll mo ako, ikaw na lang mag-aral. Sabi po niya. At ako yung magtatrabaho na lang, sasama ko na lang si tatay para may katulong. Yung po lagi sinasagot niya sa akin. Ganyan din po ako nung Ganyan din po ako nung kabataan ko. Gusto ko huminto talaga para matulungan ko yung nanay at tatay ko. Pero hanggang doon lang po yun. Yung paano yung... Kumbaga, kung lalawakan po natin yung natin, hanggang doon lang po kayo sa matutulungan kayo. E paano po siya? Yun nga po ang sinasabi ko po sa kanya. Pag kami ang isipin mo at yung sarili mo, para pagpatay na kami, paano ka na? Pamumuhay mo, paano kung wala na kami sa tabi mo? Naalala ko tuloy yung kapatid ko, si Ate Jane, kasi nga, katekram, talagang ako ganun din yung ko. Dahil nakikita ko nga yung, siyempre, nag-Japan si Tatang, si Inda, lahat ng negosyo, bayan sila ng palay, groceries, samot-sari na eh. Ngayon umuwi ang tatay ko, gusto ko makatulong nga sila. Gusto kong huminto para sama-sama kami. Ayaw nun nung ate ko at ayaw din ng mga magulang ko. Kasi nga kung hihinto ako, hanggang doon lang sa maliit na yung matutulong ko sa mga magulang ko. Pero sa sarili ko, sabi nga ni ate, pagka nawala tayong mga magulang, paano naman yung anak? Ayaw po magsalita ng asawa niyo. Ano pong maitutulong ko dito sa inyo? Bahala ko. Malawat sa kalooban yung may tutulong po namin. May tutulong po niya namin. Mahirap naman pong ako po yung magsabi ng kailangan po namin kung hanggang doon lang po sa kaunti yung kaya ninyo. Mahirap naman po yung ganun pang yeah. Sa ngayon po, hindi ko talaga muna kayo matutulungan kasi binigyan ko na kayong CR eh. Okay lang po ba yun? Biro lang. Baka mag-ano kayo. Hindi ho. Siyempre, gusto ko nga kayo lahat dito. Kuya Monching. Ate, ang pangalan mo ate? Ate Michelle. Kung alam nyo lang, gaano ko kayo kamahal dito. Nagpapasalamat nga po kami. Kayo po ang kauna-unahang makakatulong dito sa amin. At Ito. totoo nga lang po. Dalang buhay ko po ay ngayon lang po natulungan. Matagal na rin naman po kami dito nakatira. Kaso lang po, mayroon din naman po tumutulong. Kaya lang po, diyan po sa mga Tagalog binibigay. Wala pong makakarating sa inyo. Nag-donate po sila ng kung ilang libo, sandaan na binibigay. Kahit piso po wala po nakakarating. Okay lang po yun. Kaya po siguro nandito po kami. Kahit pa paano. Kuya, ayusin niyo to. Anong pakaramdam? Masaya po. Iba yung pakaramdam pagka sa tatay, no? Ayusin mo yung parang ang sarap lang sa pakaramdam. Yeah po talaga mababaw po yung buwan.
Siyempre kahit pa paano, maayos tong ano. Okay, sige kuya. Tanggapin mo muna to. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alam nyo lang, gaano ko kayo kamahal. Maraming salamat po sa tulong na Diyos sa amin. At haba po, ubuhay siguro kami, di lang po kayo. Paiyakin mo pa ako kuya. Kaya tumaos. Ah, pati si ate. Kuya, hindi lang kayo. Gusto ko lahat kayo nga dito maayos ko yung kalagayan. Kahit pa paano, hindi na kayo mababasa ng ulan. Hindi ko maibibigay yung bato, pero kahit pa paano gusto ko bago dumating yung Pasko, maiayos ko yung kalagayan nyo. Especially mga bata, ayaw ko nang mabasa ng ulan, malamigan. At kaya ito yung unang panimulang para magawa mo itong bubungan mo, na. Nakita mo naman, 1, 2, 3. Dito pang siyam ka na. Po, kaya sobra po ang pasasalamat ko kasi po, napunta ka dito sa amin at lahat po kami natulungan ninyo. Ang target ko ka Tekram, ang plano ko bago magpasko, lahat sila mabubungan natin. Tapos mabili natin ng kutsyon para hindi masyadong malamig yung ano. Ganun lang kasi ka Tekram eh. Pakita mo Kuya August. Tapos banig. Mas maganda yung kutsyon. Meron pong first batch. Yung first batch natin nung nabili nating binabot kay nanay. Yung first batch natin, gusto ko lang pasalamatan ulit. Yung first batch na napaayos yung mga bubungan ka Tekram. May mga nagpaabot kasing pagmamahal sa atin. Suporta sa mga mission natin sa mga dito, sa mga dumagat, kababayan nating dumagat, kagaya ni Tita Natalie L. Alupog, 5,000. Tita Nelia S. 2,000. Tita Melinda Isip, 1,000. Kaya Tita Virginia Donillo, 3,768.30 cents. Tsaka yung 2,000. Lahat po yan nakalagay sa dumagat mission natin ipaabot. Kaya ginawa ko po yung pagmamahal na nanggagaling sa ating Diyos na gusto po niyong ipaabot. Bumili ho tayong worth 14,000 na kutsyon, unan, kulambo, bedsheet, yung ano po ng unan, mga titas. Maraming salamat po. Kuya Monching dahil kanina hindi pa to yung gagawin natin, pero yung gagawa pa lang ng CR doon. Gusto mo na tumulong doon? Nakita ko na yung kabutihan ng puso mo. Thank you doon, Kuya. Salamat din. Ha? Ngayon, magtutulungan tayo. After doon siguro, kasi wala kang ibang katulong dyan. Tutulong na po muna ako. Doon muna? Sige. Doon na tayo. Sige po. Paano po? Magkikita po tayo ulit. Okay. Thank you po. Salamat po sa inyo. Welcome po. Inuulit ko, pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo, ha? Thank you. Parang pa-advance sa ano ko na rin to. Pa-advance sa pamasko sa mga kadumagatan natin dito, kababayan natin dumagat. Thank you. Po, pag kami po mag-asawa, kung minsan na nagdadasal, ipapanalangin po namin sa Panginoon na sana po umaba po yung buhay niyo. Marami po kayo matulungan. Thank you po, ate. Basta hiling ko lang po, yung hinihiling ko lang po, ito madaling ayusin ng bahay. Hinihiling ko lang yung mas magandang nabukasan ng pwede natin maibigay sa mga anak natin, yung itulak natin yung mga bata sa pag-aaral para magkaroon daw sila ng magandang pangarap sa inyo, sa buhay nila. Paano po? Bago tayo magkahiyakan dito, si ate naiyak na din. Alam ko po, natutuwa, sobrang tuwa lang po niya. No? Thank you po. Akin na muna to. Tara, tutulong muna si Papa doon.